Sa mainit na balita ngayon, pinag-uusapan ang pagkilos ng mga libores o gwardya ni PBBM at Lisa Marcos na tila inambahan na ang isa sa mga Australian interviewer na matapang na nagtanong patungkol sa mga katiwalian ng mag-asawang PBM at Lisa sa pamahalaan ng bansang Pilipinas. May mga pag-aalala na ang kontrol ng administrasyon sa mga mainstream media ay humahadlang sa paglabas sa publiko ng mga katiwalian at kababalaghan na ginagawa ng mga pulpolitiko sa gobyerno. Dahil dito, ang pagtatanong ng Australian interviewer tungkol sa pagnanakaw nila ay tila nagdulot ng alarma sa mga alipores ng Pangulo at balak itong tambangan upang patahimikin. Nagdulot ito ng malaking ingay at reaksyon sa social media kung saan maraming netizens ang nagpahayag ng kanilang saloobin at pagtutol sa posibleng pananakot ng mga alipores sa isang foreign journalist. Ang pangyayaring ito ay nagpapakita ng patuloy na laban para sa kalayaan ng pamamahayag at pagiging bukas ng media sa pag-uulat ng katotohanan at pagtatanggol sa karapatan ng mamamayan na malaman ang tunay na kalagayan ng bansa. Sa kabilang banda, may mga taga-suporta naman ng administrasyon na nagpahayag ng kanilang suporta sa mga alipores na naniniwala na ang kanilang pagkilos ay bahagi lamang ng kanilang tungkulin na protektahan ang integridad ng liderato at pangalagaan ng kapakanan ng bansa laban sa mga dayuhang nakikialam sa internal na usapin ng Pilipinas. Well, ito nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Confirmation na yung puting ahas natin na nagkwento, totoo. Ito mismo sinabi na ng journalist na gustong patahimikin sila, gustong atakihin na ang kanilang interview just to what? Para hindi matanong yung mga kabulastugan? See? Sabi si Sarah Ferguson, it's extremely tense and I'm just trying to get to the end so I can land a thank you. You know? Gusto niya matapos yung interview niya so I can land a thank you for talking to 7:30. When at that stage, I know he's wishing that he hadn't, di ba? So ramdam ng reporter na maliban sa nakita nyo naman na utal-utal si Kuting, na inisip niya siguro sana hindi na lang siya pumayag na magpa-interview. Kasi akala niya nakapag-practice na siya. Parang hindi naman niya kilala ang reporter na yon na talagang very straightforward at talagang ini-extract niya yung mga dapat itanong sa katulad niyang kawatan. Di ba mga kababayan? So anong ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito, kitang-kita ninyo na diktador na gustong what? Gustong patahimikin tayong lahat. Wala pa ring viewer count up to now. Anong ibig sabihin nun, Dens? When kayo matatapos Kuting at ahas, dealing with bangags, nagulat siguro si Sarah. Sabi ni Lulu. Lalaine Garcia, thank you. True, madam, pera planted sa reality, kawawa ang mga normal na mamamayan. Ayun na nga sinasabi ko. So, confirmation na talagang pinatatahimik tayong lahat. Confirmation ang ginagawa kay pastor ay pagsa-shutdown, pagsa-shut off. At nakikipagsabwatan yan ang mga kongresista para patigilin tayo at yung mga nagsasalita katulad ni Attorney Glenn Chong. Kasi, di ba, ang mga kongresista ngayon, meron silang press conference almost every day. Okay? Almost every day ay shout out kay Attorney Trixie. Nakita ko sinare na yata sa Twitter. Thank you, Attorney Trixie Angeles. So anyway, ayan, isa pang biktima yan. Sinatdown din ni Lisa yan. Di ba? So mga kababayan, malinaw pa sa sikat ng araw na hindi nila kaya ang kritisismo. Ayaw nila ipaalam sa taong bayan na ang mga pangit na ginagawa na hindi lang basta pangit ang paglalapastangan sa pera ng bayan, ang pagdidikta, ang pagwawalang hiya,
lahat na, name it. Ang smuggling ayaw nilang pag-usapan. At itong pinaka-latest na expose ko, yung pagiging kasabwat ni Lisa sa kidnapping sa Turkey, kasabwat ang DFA, Department of Foreign Affairs, kasabwat ang asawa ni Teddy Boy Locsin, kasabwat si Teddy Boy, kasabwat ang ngayong DFA Secretary na si Manalo. Ayaw pag-usapan ng Kongreso yan. Sumulat, actually yung, hindi pa pala sumusulat, I hope may sumulat yung mga party involved dyan kay Ontiveros na imbestigahan itong pagiging kasabwat ni Lisa, ni Marcos Jr. sa pagdukot ng mga bata sa Turkey. Kasabwat sila. Halos yung lahat ng ahensya nag-participate doon sa ahensya ng lahat ng ahensya ng gobyerno dapat imbestigahan ng Kongreso at Senado. Anong ginagawa nila? Recently, nagsalita, I think kanina dyan, itong si Suarez, nag-comment nga ako doon sa TikTok. Ang kapal ng mukha niya na, ito, pakinggan natin itong sinabi niya. Itong si Congressman Suarez. It has no place in Philippine society to do that on TV, on stage, in front of millions of Filipinos. It has no place whatsoever. And if there is any legal ground to find him, to penalize him, I will support it. I will support it because I don't think there is no place in that in Philippine society. Okay. Ano ibig sabihin nun ng Suarez, Congressman Suarez? Wala daw place sa society natin ang pagsabi ni Attorney Glenn Chong na jajampalin niya si Lisa back to back. Okay? Susuportahan daw nila kung merong illegality para parusahan si Attorney Glenn Chong. Walang nilabag na batas si Attorney Glenn Chong. Gusto nilang i-shut off din ang ngangabels ni Attorney Glenn Chong. Ayaw nilang pag-usapan, mga kababayan, ang ugat kung bakit nagsalita si Attorney Glenn Chong. Nadjajampalin niya kaliwat kanan ang mukha ni Lisa kung nasa harap niya lang. Okay? Ang paliwanag nga ni Attorney Glenn Chong yan ay what? Dahil sa lahat ng kagagawa ni Lisang pakikipagsabuatan sa Smartmatic, kaya niya nabanggit itong salitang yon. Dahil anong ginagawa ng Kongreso, mga palangga? Wala silang pakialam. Sumunat si Attorney Glenn Chong ngayon. Okay? Sumulat si Attorney Glenn Chong kay Garin at sa iba pang mga kongresista, kay Pimentel, kay Barbers, na imbestigahan yung pakikisabuatan ni Lisa Araneta Marcos sa Smartmatic dahil na witness niya mismo at nandoon siya. Pero bakit ayaw pag-usapan ng mga putang inang ito? So, dyan sa revelasyon ni Australian journalist Sarah Ferguson, malinaw pa sa sikat ng araw, again mga kababayan, na gusto tayong patahimikin. Australian journalist na, nasa lupa sila ng Australia. Gusto pa nilang patahimikin. How much more tayo sa Pilipinas na kontrolado ng mga buwakan ng GNMS na ito? Di ba? Ngayon, anong sabi ni Attorney Glenn Chong dyan? Sinulatan niya, di ba? Okay, sinulatan niya kahapon, pero walang sagot. Okay? Walang sagot ang yung request niya para isalang si Lisa, si Marcos Jr. dyan sa Kongreso at Senado, panagutin ang hinayupak na pamilyang ito sa pagnanakaw, pagmamanipula ng eleksyon. So ganun ang ginagawa ng mga ito. So dahil nakakita sila, well, it's not really nakakita ng butas. Ito mga kongresista na ito ay mga palamunin ng bayan, palamunin ni Tambaloslos. Tandaan ninyo, binigyan sila ng mga milyon-milyon noong December. Diba? 20 million plus 2 million mga bonus ng Pasko para dun sa charter change. And now, tuloy-tuloy yung kanilang press con para atakihin tayong lahat, atakihin si Sara at magkalat ng kasinungalingan para dyan sa charter change. At ngayon, pinagtutulungan nila si Attorney Glenn Chong na gagapangin nila. Gagawin nilang legal yung mga illegal para parusahan si Attorney Glenn Chong. Kaya kita niyo yung hayop na mga ito. Pero ang pagiging mastermind ni Lisa Ahas, ni Marcos Jr., ng DFA,
ng dalawang pamunuan ng DFA, si Teddy Boy Locsin, si Enrique Manalo, na nakipagsabwatan para dukutin ang mga kabataan, dalawang bata, at gustong iuwi sa Pilipinas, na uwi na nga. Ayaw niyong sumagot, mga hinayupak kayo. Ha? Ayaw niyong sumagot, ayaw niyong pag-usapan, pero yung mag-asawang-sama, dapat na stone to death kayo eh. Dapat yan ang kaparusahan. Mga hinayupak kayong mga leche kayo. Mga palangga, ano sabi ni Attorney Glenn Chong, kakapost lang niya, na, okay, ayan, na nag-send siya, pero nag-send siya ng hindi sumagot. Okay, 2 hours ago, hindi sumagot, in-acknowledge man lang ni na Congressman Garin, Barbers, Pimentel, Goles ang aking sulat sa kanila kahapon tungkol sa sabuatan ni na Liza at Smartmatic. Natakot si Lisa Marcos na tuluyang mapatalsik si Marcos Jr. It's true. 'Di ba? Kasi tignan niyo kung gaano kawalang hiya, gaano kawalang kwenta, mga kababayan, ang ating Kongreso, dahil ayaw nilang pag-usapan ang mga bagay na nakasalalay ang kinabukasan ninyong lahat. Okay? Ang tawag nga ni Attorney Glenn Chong dyan sa kanyang statement ay righteous indignation. Dahil sa outburst mo, sa pagnanakaw, sa pakikipagsabwatan ng hayop na Lisa na to, kaya niya nasabi yung salitang yun, jampalin niya doon sa prayer rally, doon sa Liwasang Bonifacio. Ngayon, mga kababayan, sa dami ng ginawang kawalang hiyaan nito, panahon na para talagang matanggal ang mga ginayupak na yan. Sabi ni Tekla, Loti Vlog, nakabarong ang mga kawatan. Kagalang-galang daw. Ayan, ang kapal na mukha ninyo. Di ba? Hindi daw katanggap-tanggap sa lipunan. Yung pag sinabi ni Attorney Glenn, yung ginawa ninyo, na araw-araw pag nanakaw nyo sa kaban ng bayan, katanggap-tanggap ba sa lipunan yan? Yung pagtanggap ninyo ng bribe galing kay Tambaluslos, katanggap-tanggap ba sa lipunan yan? Yung pagbibili ninyo ng mga properties sa ibang bansa, pag nanakaw ninyo lahat ng pera ng bayan, halos gusto nyong limasin, katanggap-tanggap ba yan, Jay Suarez? Ha? Katanggap-tanggap ba yan? Kulang pa ang mga kaluluwa nyo, mga itim yung kaluluwa na majornog sa Jempierno or actual na literal. Buisit kayong lahat. Liwilin, salin nyo ang custom. Yes, kasama ang Bureau of Custom dyan. Actually, sabi ko nga, ang dami-daming mga information na nakarating sa atin. At abangan ninyo, may nakarating sa atin na statement. I believe galing sa mother nung dalawang batang dinukot. I will read that later. Okay? So I hope, actually hopeless eh. Kasi kahit anong sabihin mo na manawagan ka sa Kongreso, sa Senado, na imbestigahan yung mga isyong kinasasangkutan ni Lisa Ahas, bulag at pipi sila. Kaya sabi ko nga, paulit-ulit, nasa mga kamay ninyo ang kapangyarihan para lutasin o tanggalin sila sa kanilang pwestong nakaw o pagmamalupit nila sa taong bayan, mga palangga. Yang sa loto, di ba? Puro script lang. Wala na tayong kakampi sa Senado nga. Wala tayong kakampi. Kayo lang ang pwedeng maging kakampi ng bayan. Kayo lahat na nanonood. Ang mga pamilya ninyo, magbigkis-bigkis kasi wala nang patutunguhan ng gobyernong ito. Ngayon, nagsasakit-sakitan sila kasi may flu-like symptom daw mga hinayupa. O napagod sila sa kanilang biyahe-biyahe. O nag-announce ang what do you call it? Ang Presidential Communications na magre-rest daw sila. O sana matuluyan ng mga putang ina, di ba? O acting lang. Alam mo yung si Marcos Jr., pag pagod, okay? Magsasakit-sakitan lang kunyari pagod. Di ba? The same thing na ginawa niya noong nagkaroon ng Marawi bombing at nagkaroon ng lindol sa Surigao na hindi niya dinalaw. Nagsakit-sakitan ang hayop niya. Heda aso niya, yun ang ibig sabihin, ginornog. Travel lang sila. Di na ako magtataka kung malason kahit anong nilagay sa tiyan, sabi ni Atapang. I hope totoo na nasobrahan sila sa pulburon.
After na expose sa Turkey, biglang may nanalo ulit sa Lotto, sabi ni Viola Marie. Parang baby na parang baboy na si Milyonaryo, sabi ni Zaldi Galos. Oh. Mag-rest in peace na sila, sabi ni Cherry Reyes. Ayun na nga. Sabi ko sana tuloy-tuloy na yung pag-rest nila, di ba? Kasi ang ginagawa nila, mga kababayan, ay puro kawalang hiyaan. Araw-araw na lang sa Pilipinas ay puro kawalang hiyaan. At ngayon, di ba? Pinaghahanda pa kayo sa pag-gera. Okay. Ano may statement, ito, tulad nito. Nag-release ng statement si Browner Aw-Aw. Okay? Nag-release siya ng statement tungkol dito sa ginawang survey na handa daw ang mga Pilipino para sa pagkikipag-bang-bang-bang. 77% of adult Filipinos in the survey answer, ito, basahin ko. The Armed Forces of the Philippines appreciates the patriotism of our fellow Filipinos who pledged their willingness to fight for the country, as stated in the recent poll conducted by Okta Research, where 77% of adult Filipinos in the survey answered positively to the questions of defending the country to a foreign enemy. That's not true. Ayaw ng Pilipinong makipaglaban, makipagbangbangan. Hindi dapat, okay? Hindi dapat isabak ni Marcos Jr., ni Browner ang mga Pilipino sa pakikipagbang-bang-bang sa China. Hindi nga makabili ng bigas ang mga Pilipino. Wala nga pagkain, isasabak niya pa sa gerang mga hayop kayo. Di ba? So, inaano na nila, mina-mind conditioning nila yung mga tao na, kunyari, it's true na we will fight for our country. But bago tayo makipaggera, i-fight muna natin si Aha, si Lisa at si Marcos Jr. na naglapastangan, nagagahasa sa pera ng bayan. Bago kayo lumaban, makipagbangbangan, dyan muna kayo makipaglaban sa loob ng Pilipinas dahil ang mga taksil na katulad ni Marcos Jr. at kanyang asawa na demonyita sa pinalahat ng demonyo ang nagpapahirap sa inyong lahat. Hindi ang China. Hindi ang China ang nagpapahirap sa inyo. Ang nagpapahirap ang gobyerno ni Marcos Jr. na araw-araw sa ginawa ng Diyos, bawat segundo, hinanakaw ang pera at lingid sa inyong kaalaman. Now, alam niyo na, tinatransport ang pera sa kanilang mga offshore accounts, pinagpapaaral sa kanilang mga eskolar na mga trolls. Okay? At binibili ng mga lupain sa iba't ibang bansa. Kaya kayo isasalang dyan sa gera. Sabi ko nga, at sabi na rin ng marami, dapat ang isalang, ang frontliner, ang 3 anak niya na mga mukhang bangag din. Yan ang isalang. Ngayon gusto kayong isalang dyan sa sa kaguluhan? Hindi naman tayo totoo talagang inaaway ng China eh. 'Di ba? They're there for trade and investment para tulungan ng Pilipinas. Pero anong pinapalabas nila? Na pinaprovoke tayo ng China? It's bullshit. Dahil yun ang gusto nilang narrative. Gusto nilang magkagulo dahil mayroong hidden agenda si Marcos Jr. at si Lisa, yung mga putang ng dalawang yan. Yan lang dapat. Yan dalawang yan, pag nawala sa paningin ninyo, mga taksil na yan, tapos ang problema, walang gera. Hindi magkakagera ang Pilipinas. Kung yan, ang dalawang mag-asawang yan, si Tambaloslos at mga Romualdez, ay tatapusin ninyo sa ngalan ng peaceful process sa inyong mga boses, sa inyong mga tinig, mga kababayan. Sabi pa ng AFP, while the AFP is modernizing and continuously preparing to address any threat, whether internal or external, it is also important that Filipino citizens prepare themselves. The threat, yung threat na sinasabi nyo, pag-upo pa lang ni Clarita Carlos as national security, may threat na sa ekonomiya ng Pilipinas dahil si Lisa ay smuggler. Si Marcos Jr. ay smuggler. Ang pamilya niya, yung mga hayop na yan, smuggler ka sa buhat ni Michael Ma. Yan ang nakalagay sa Intel report ni Clarita Carlos. Na niligwak siya after niyang sinabi sa gobyerno na mismo sila, ang kamag-anak nila, ay kasabwat.
Kaya yan ang threat. 2022 pa lang, threat na. Actually, lingid sa ating kaalaman, threat itong si Kuting at si Lisa muli sa pakikipagsabwatan sa Department of Foreign Affairs. Not the Foreign Affairs, but Department of Foreign Affairs, kasi nag-interfere sila sa usapin ng dalawang magpartner o domestic quarrel, mga palangga, domestic case na tinulungan ni Lisang tamnan ng kaso ang inang walang kalaban-laban. Tinulungan ni Lisa ang asawa o a partner na si Francis Chua noon pa bago umupo si Kuting. Kaya kung merong threat sa Pilipinas, hindi ang China, kundi ang buwaka ng inang mag-asawang ito at ang kanilang mga kasabwat. At ang threat ang mga kongresista at ang mga senador na walang balls, kundi mga traidor. Kaya dapat kayo lahat lipulin, mga putang ina ninyo. Kulang ang buhay ninyong kabayaran sa lahat ng pagdanakaw, lahat ng kasinungalingan, lahat ng paggigipit nyo sa taong bayan. Ano pa sabi nito, mga kababayan? There are ways to do this. One, by undergoing the Reserve Officer Training Course or by joining the Reserve Corps in order to be trained in military tactics. Another is through making themselves competent in their professionals that may become useful or even vital in case of emergencies such as in the medical field or engineering. Kita ninyo? Minamind conditioning kayo na kunyari itong laban na ito ay para sa Pilipinas. Hindi. Para to sa kanila, para kay Marcos Jr., para sa mga tiwali, para kay Lisa. Gusto kayong gurgurin. Gusto kayong ang tawag dyan, ialay ang inyong mga buhay nang walang saysay. Sa gyerang gusto nilang mangyari. It's not because dahil kailangan natin makipaglaban. Hindi, yun ang gusto nila. Yun ang basbas kay Marcos Jr. Yun ang gusto nilang mangyari sa inyo. Mategi kayo. Sabi ko nga, kulang na nga ang sweldo nyo eh. Kayong mga medical reservists. I have a couple of friends. Okay? Na mga nandiyan. Sila ay medical reserve in case of emergency. Pero, hindi para sa gera. Hindi para sa gustong gera ni Kuting. Another is, okay, ang sabi pa niya dito, ni Browner, individuals or organizations may also contribute resources to our overall defensive campaigns such as ships, airplanes, etc. Lastly, our people may help by informing our friends around the world and echoing our call against the illegal, coercive, aggressive, and deceptive tactics that other countries are doing against our country, particularly in the West Philippine Sea. You say illegal? Ha? Kailangan daw i-inform natin ang buong mundo, i-echo natin ang ginagawa ng China dito sa mga illegal na gawain. Ang illegal ni Kuting, ni Marcos Jr., yan ang ini-echo ko. Ang illegal na pulburon na tinitiran niya at ang illegal na pulburon na pakikipagsabwatan ni Marcos Jr. at pinoprotektahan si Mark Anthony Sayarot. Ikaw, Browner, kung may bayag kang buwaka ng inaka, kayo ni Acorda ng mga walang bayag. Illegal ni Marcos Jr. o kasabwat kayo. Yang nanakaw dyan ni Lazo sa PIDEA, ang pagtatanggal nyo ng mga matitinong taong nakaupo, even mga matataas na general na tinatanggal ninyo dahil sa kagustuhan ni Lisa, illegal yan. Coercive, yung pagdukot paulit-ulitin ko, ang pagkidnap sa pamamagitan ng impluwensya ni Lisa kay Francis Chua at ng DFA at ng Philippine Consulate General ng Turkey, yung pag-coerce ninyo, pag-extract sa mga bata na labag sa batas, yan, Browner, ang tututukan nyo. Yan, Kongreso, yan, Senado, ang tututukan nyo, mga hinayupak kayo. Hindi kung ano-anong pinagsasabi ninyo. Coercive, aggressive. Gaano ka-aggressive ang isang buwaka ng inang Lisa Ahas Marcos Jr. na impluwensyahan ang DFA even before silang umupo para tuluyang madukot ang mga bata. Impluwensyahan ni Lisa ang mga smuggler at magiging kasabwat niya. Aggressive, walang katapusang pag-smugs. Walang katapusan na araw-araw na mga dayupa kayo, dapat na kayong
makalos. Dapat kayong kalusin. Deceptive tactics, yan exactly ang ginagawa ng Marcos Kuting Jr. Deceptive tactics. May padasal-dasal pa kayo, mga hinayupa kayo. Kung ano-anong, naku, tama na po, hindi na po panahon. Diba, mga drama ni Lisa Ahas, doon sa speech sa Bataan, hindi na po uso yung siraan ng siraan. Ulol. Pero sa patalikod, kakasuhan ang mga taong kritiko, and now you're threatening Attorney Glenn Chong. Kinasuhan si Pastor, kinasuhan ako, kinasuhan na marami pang iba, si General Macanas, para patigilin kami. And exactly, na-confirm yan ni journalist Sarah Ferguson nang gustong ambahan o takutin during the interview. See, mga palangga? Kailangan nyo ng kalusin to mga pukinang inang to, mga hayop na to. Sabi ni Rosa de la Cruz, gusto nila ng giyera para sa plan na binila para matupad na ang gusto nilang martial law. Well, hindi nyo papayagan yan. That's not gonna happen, mga palangga. O ano pa sabi ni Browner? The ways by which we can help defend our country other than fighting are only bounded by our imagination. Let us take the result of the survey as a call to action and prepare for when we are called upon by the government. You know, ito ay, sabi ko nga, tinatanim na sa utak ng mga Pilipino na kunyari, pagtatanggol natin yung bayan natin sa China. Kailangan maghanda tayo, maging equip tayo sa giyera. Actually, kahit walang giyera, dapat equip ang Filipino. Kahit giyera, dapat trained ang mga bata natin. Train sila kahit walang giyera in case of magkaroon ng problema. But, bakit ngayon lang sila nagsasalita ng ganito na dapat i-train ang ating mga adult o yung mga bata like more like like ROTC ba 'yon? Yeah, dapat yung reserve officer training course, dapat i-training sila doon. Bakit ngayon lang? Dapat ngayon ang mga bata, yung mga anak ninyo, hindi nila kailangan mag-training sa bang-bang-bang. Ang kailangan, i-educate ninyo na yung mga anak ninyo na mga adult, tayo lahat, whether social media or actual, na mag-participate sa gitna ng kalye peacefully. Ipakita natin ang ating resistance sa ginagawang coercion, illegal, aggressive na pang-aapi ng gobyerno ni Marcos Jr. Yan dapat. Hindi natin kailangang maghawak o humawak ng baril o kung ano pa mang sandata dahil ang taksil ay nasa Malacanang. Boses nyo lang ang katapat niyan. Peaceful assembly lang ang katapat niyan para mawakasan, para hindi tayo dalhin sa gerang katulad ng nararanasan ng Ukraine. Mga hayop to mga to. Sobrang pambababoy na mga ito, mga palangga. Ang dami nagme-message sa akin, actually tungkol sa sakit-sakitan ni Kuting. Alright? Tungkol sa sakit-sakitan ni Kuting, ang dami nagme-message sa akin na arte-arte lang. Okay, sabi ng Puting Ahas, ayan, acting-acting lang yan, ma'am, napagod lang. Alright, ang dami pumapasok na mensahe. So, ganun pa man, mga palangga. Nakikita nyo, actually, everyday yung bunganga ko dito, hindi matatapos. Pero iisa lang ang problema natin. Ang problema natin ay nasa loob ng Malacanang, mga taksil. Yang si Lisa, kulang ang stone to death sa babaeng yan. Pati si Marcos Jr. Dapat nga sabay. Dahil mismo ang mga military, mga men in uniform, nakikita nyo yan mga sir, mga ma'am. Okay? Nagsasalita ako laban sa inyo, yung mga tiwali lang. But yung iba, I totally understand na kayo ay napipilitan lang na maki-participate sa utos sa inyo ni Lisa at ni Kuting kasi tatanggalin kayo sa trabaho. At naintindihan ko kayo. Mapapatawad namin kayo sa inyong pakikipag-participate dahil kailangan ninyo ng iligtas ang inyong mga, not sarili para protektahan din ninyo ang family ninyo kasi kung mag-resist, ang daming mga nakarating sa ating mga mensahe, hindi lang from the military, yung iba pa nasa loob ng gobyerno. Miss Maharlika, gusto na naming magsalita kahit sa Presidential Communications, kahit sa Department of, DSWD, may kakachika tayo dyan. Mga palangga, wala silang magawa. Dahil pag hindi sila sumunod ngayon, tatanggalin sila sa trabaho o ipagurgur sila. Ito yung
At dito na nga po nagtatapos ang ating video. Hanggang ngayon nga ay tila talamak na talamak pa rin ng mga katiwalian at kabalbalan na ginagawa ng administrasyon sa Malacanang.